Nagtatrabaho sa restaurant si Lenlen, habang tatay naman niya ay sa construction. Ang nanay niya ay isang housewife dahil may katandaan na rin ang kanyang mga magulang. Sa totoo, ay matagal nang pinahihinto ni Lenlen sa trabaho ang kanyang tatay. Ngunit ayaw nito dahil hindi ito sanay na walang ginagawang trabaho. Malaki-laki naman ang sinasahod nilang mag-ama, kaya't nakakapag-grocery pa sila. Mauna na po ako, tay, nay. Mamimili lang po ako ng para sa isang linggo nating pagkain. Paalam ni Lenlen. O sige anak, ikaw na lang ang bahalang mag-budget ng pera natin. Sagot ng tatay niya, at ang nanay naman niya ay tumango bilang pagtugon sa kanya. Opo tay, ako na pong bahala. Habang naglalakad patungo sa sakay ng tricycle si Lenlen, nakita niya ang mga bata sa labasan na mga nakaupo sa tabing kalsada at mukhang mga nagugutom. O mga bata, bakit nandyan kayo sa labas at nasa tabi kayo ng kalsada? Tanong ni Lenlen. Nag-aantay lang po kami ng bakal bote. Magbebenta po kami. Sagot ng mga bata. Ganun ba? O, antayin niyo ako. Pagbalik ko, bibigyan ko kayo ng pagkain. Nakangiting sabi ni Lenlen sa mga bata. Talaga po? Yes! Sagot ng mga ito. Sumakay na ng tricycle si Lenlen patungong grocery kung saan ay mura ang mga bilihin. Pagdating doon, kagad siyang kumuha ng kape, asukal, gatas, tinapay, ilang delata, mga candy, biskwit, sabon, shampoo, toyo, mantika, suka, frozen meat, at pati ilang noodles din. Pagkatapos magbayad, ay salamat, may natira pa. Bulong ni Lenlen sa sarili. Thank you ma, balik po kayo. Masayang sagot ng cashier. Halos isang oras lang naman, ay pabalik na kaagad si Lenlen. O mga bata, eto, 2 balot ng biskwit yung mga yan. Pati juice, maghati-hati kayo habang inaabot ni Lenlen ang mga pagkain. Salamat po ate, sagot ng mga bata. Masaya naman si Lenlen na masaya ang mga bata. Kaya't pagdating niya sa bahay, ay ipinagluto naman niya ang kanyang mga magulang ng ulam dahil nakasaing na rin ang kanyang tatay. Nay, tay, tara na pong kumain para po makainom na po kayo ng maintenance, pati po vitamins nyo. Paalala ni Lenlen. Masayang kumain ng pamilya at may kasama pang ang kwentuhan. Nay, kumusta naman po kayo dito sa bahay? Hindi po ba kayo naboboard kapag nasa trabaho kami ni tatay? Tanong ni Lenlen. Hindi naman anak. Nililibang ko yung sarili ko sa paglalaba o kaya nagtatahi ng mga sirang damit, bubukas ng radyo o di kaya natutulog. Sagot ng nanay niya. Mabuti naman po kung ganun. Eto ho kasing si tatay, ayaw pang tumigil sa trabaho para samahan na lang kayo. Alam mo naman yung tatay mo, lalo lang daw siyang manghihina kapag andito sa bahay. Natatawang sagot ng nanay niya. Oo nga po, nay eh. Hayaan na nga po natin. Nakabukas naman ang TV nila habang kumakain nang maibalita ang COVID-19. Aba anak, may sakit palang kumakalat at nagbabadyang mag-lockdown. Naku, patay ang trabaho natin ngayon. Pag-aalala ng tatay niya. Naku, oo nga tay. Ayan, magantay pa daw tayo ng susunod na balita. Mukhang magto-total lockdown pa nga. Naku anak, wala pa naman tayong naitabing pera. Pag-aalala pa lalo ng kanyang tatay. May natira pa naman tayo sa sahod natin. Kaya lang, hindi ko alam kung hanggang kailan lang to. Habang nakabantay naman sa balita, ay sigurado ng March 15 ay total lockdown na. Simula nang mag-lockdown, ay talagang tipid sila. Kaya lamang, ay hindi na rin sumapat ang pagkain at pera na natira noong huling sahod nila. Kaya't umaasa na lamang sila sa bigay na tulong ng kanilang barangay na bigas at ilang delata. Swerte na lamang kung may kasamang itlog pa ito. Tumagal pa ng tumagal ang kanilang sitwasyon
hanggang sa nauso na ang community pantry, kung saan ay nakahain ng lahat ng relief goods. Ikaw na lamang ang bahalang kumuha ayon sa kailangan mo. Bagamat natapos na ang 2 taong pandemic, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nahihirapan at nagsusumikap na makabalik sa kani-kanilang trabaho. Ang pamilya nila Lenlen ay hirap ang makabalik sa trabaho dahil nagsara ng tuluyan ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Lenlen, halika! May community pantry doon sa kabilang barangay. Tamang-tama. Alam kong kailangan din ng pamilya mo yun. Tara, sumama ka! Yaya ng kanyang pinsan na si Gemma. O nga, insan. Alam mo naman, sila nanay at tatay, wala ring trabaho sa ngayon. Malungkot namang sagot ni Lenlen. O siya, ano pang tinatayo mo dyan? Kilos na. Magdala ka ng eco bag mo at kanya-kanyang lalagyan. Baka wala na tayong abutan. Bilisan mo. Saad ni Gemma. Kaagad namang kumilo si Lenlen upang makapunta na sila sa nasabing lugar. Pagdating doon, kaunti na lamang ang taong nandoon. At marami pa ring pagpipilian na kukuhanin para maiuwi. Ayan, tamang-tama, may gatas at itlog pa. Saktong-sakto to kila nanay ko. Biglang sabi ni Lenlen. O insan, dyan ka muna. Dito ako sa kabila. Kukuha din muna ako ng mga kailangan namin. Sagot naman ni Gemma. Marami ang kanilang nakuha sa community pantry, kabilang ng mga itlog, gatas, kape, noodles, sardinas at bigas. May ilang gulay din silang nakuha. Aba insan, matagal-tagal din kainan tong nakuha natin. Nakakatuwa naman. O di ba? Buti na lang sinama kita. O ay di pareho tayong may maiuwi sa ating pamilya. Ani Gemma. Naku, oo nga insan. O, susunod na may community pantry ulit, sabihan mo ko ha. Ani Lenlen. Oo insan. Sagot naman ni Gemma. Habang naglalakad naman sila palayo sa barangay, ay nakasalubong nila ang isang ale. Aba, ang dami yung naiuwi ah. Halos ilagay nyo na yata lahat sa eco bag nyo. Bulyaw ng babae. Hindi naman ho, sobra naman ho kayo. Sagot ni Lenlen. Ay, hindi pa ilagay na yan? Nakakatawa naman kayo. Palibasa, asa na kayo sa pantry. Puro libre. Mahiya naman kayo. Buti na lang ako. Hindi kailangan pumila sa ganyan. Mataray na sagot ng babaeng si Josie. Sobra naman po kayo, Ale. Below the belt na po kayong magsalita. Sa panahon ho ngayon, talagang hirap kami. Nawalan kami ng mga trabaho. At wala po sa amin yung nakabalik na sa trabaho. Kaya kailangan pa rin namin pumila sa pantry para sa mga pagkain to. Maswerte ho kayo at hindi nyo ginagawa to. Sagot ni Lenlen. Habang masama naman ang tingin ni Gemma sa babae. Nako, talagang maswerte ako, di katulad nyo. Dinidikita na ng malas. Nako, makaalis na nga. Nawala na ako ng ganang maglakad pa. Sagot naman ito at umalis na sa kanilang daraanan. Nang makaalis naman ang babae, ay saka nagsalita si Gemma. Ang yabang naman ng babaeng yun. Akala mo kung sino eh, di naman natin ninakaw to. Yamot na sabi ni Gemma. Kaya nga insan eh, mata pobre at mapangmata. Sobrang magsalita. Balang araw mangyayari din yan sa kanya. Hayaan na nating karma yung dumikit sa kanya. Halika na nga umuwi. Yaya ni Lenlen. Sumang-ayon naman si Gemma sa pinsan, kaya't naglakad na sila pa uwi. Pagdating sa kanilang bahay, ay sinalubong ni Lenlen ang kanyang tatay at nanay na may ngiti. O tay, nay, may gatas akong nakuha sa pantry. Tamang-tama po sa inyo ni nanay. At eto po, may bigas din. Tipid-tipidin na lang po muna natin yung 2 kilo ho. Mabuti naman anak, may pantry. Salamat naman sa Diyos. Saad ng tatay niya. Habang unti-unti namang bumabalik sa normal, ay nagsimula ng mag-apply ng trabaho ulit si Lenlen. Mahirap pa din, dahil halos nagsisimula pa lang magbukas ang mga establishmento noon. Pero tuloy-tuloy lang, at makakahanap din kahit papano na trabaho. Dahil sa nararanasang lugmok ng pamilya ni Lenlen, kaya't sinikap niyang makapasok kahit sales clerk sa isang supermarket. O Lenlen,
naipaliwanag ko na lahat ng mga gagawin mo every time na magjo-duty ka, ha? Huwag mong kakalimutan. Sabi ng HR. Yes, ma'am. Thank you po. Masayang sagot ni Lenlen. Mag-start ka na, Lenlen. Ika-count ko naman yan whole day today. Don't worry. Sagot ng HR. Masayang masaya sa unang araw na magtrabaho noon si Lenlen. Dahil bukod sa na-miss niyang magtrabaho, ay miss niya na ring sumahod, lalo't pinaghirapan niya. Masaya namang kumikilos noon si Lenlen at marami din ang dumating na customer. Yes, ma'am. Ano pong order nila? Tanong naman ni Lenlen. Isang CL solo with drinks, iced tea, burger regular, at paadang leche flan. Unang customer. Okay, ma'am. Pantay na lang pong tawagin yung number nyo. Thank you. Ani Lenlen bilang cashier. Next customer po. Yes, sir. Ano pong order? Tanong niya sa sumunod. Isang pansit special and isang ube tsaka leche flan din. Sagot ng lalaki. Okay, sir. Just wait for your number po. Sagot niya. Marami pa ang kanyang nakasalamuha ng mga sumunod na araw. Tumagal pa nga ng isang taon sa trabaho si Lenlen at talagang maganda ang ipinakita niyang performance. Kaya't isang araw, ipinatawag ko kayong lahat ng staff dahil may mahalaga akong announcement. Seryosong pagsabi ng may-ari. Nag-iisip naman ang mga empleyado at kinakabahan kung ano ang sasabihin nito. Palaki ng palaki ang branch natin, kaya kinakailangan kong magkaroon ng bagong branch manager. Dahil si Manager Kim ay mag-a-abroad na. Ngayon, gusto kong malaman nyo na ang bagong branch manager ay walang iba kundi si Lenlen. Masayang pagsabi ng owner. Halos maiyak-iyak naman noon si Lenlen at naririnig niya ring mihiyaw ang mga kasamahan niya ng salitang, "You deserve it! Deserve mo yan! Congratulations, ma'am!" Mga ilang salita na sinabi ng kanyang mga katrabaho. Halatang halata na talagang maayos siyang empleyado na kahit ang mga kasamahan niya ay natuwa sa kanyang promotion. Wala po ako talagang masabi. Thank you po kay God. Thank you po, ma'am. Thank you po sa mga kasamahan ko dito sa restaurant. Dahil po sa inyo, mas napaghusayin ko po at natuto po ako. Maraming salamat po. Saad niya. Simula noon, mas naging maganda at marami ang customers na dumarayo sa restaurant. Napakasaya noon ni Lenlen. Isang araw, isang masamang balita ang umugong. Ang kabilang barangay na dating nagtayo ng community pantry sa kanilang lugar ay nasunugan. Halos ilang kabahayan din ang natupok. Kaya't sila ng kanilang mga kasamahan ay nagtulong-tulong upang makapagtayo at makakalap ng pera para sa mga nasunugan. Ma'am Lenlen, ito po yung pinaiikot nating box sa ating customer. Mukhang marami din pong magpapaabot ng kanilang tulong. Saad ng staff niya. Naku, mabuti naman kung ganon. Mukhang marami-rami tayong maibibigay na tulong sa mga nasunugan nito. Bukas ng umaga, wala ako dito sa restaurant. Kayong bahala, ha? At tatawa ko sa pantry na itatayo natin. Saad niya sa kanyang mga staff. Opo, ma'am, kami na pong bahala. Sagot ng mga ito. Kinabukasan nga, ay maagang nagtungo si Lenlen sa community pantry na itinayo nila. Agad niyang inayos ang mga relief goods na ipamimigay nila doon. Marami-rami rin ang kanilang nakolekta. Sige po, kumuha lang po kayo ng mga kailangan nyo. Huwag po kayong mahihiya, ani Lenlen. Hanggang sa makita niya ang isang pamilyar na babae na si Josie. Naalala niya tuloy noon ang ginawa nito sa kanya. Pero ganun pa man, hinitian na lamang niya ito. Maraming salamat sa mga pagkain na to. Kilala kita at alam kong naaalala mo rin ako. Patawad noon sa pagsigaw-sigaw ko sa inyo. Ngayon na nasunugan kami, nalaman ko kung gaano kahirap yung mawala ng hindi handa. Patawad, ha? Malungkot na sabi nito.
habang nahihiyang dala-dala nito ang mga pagkain galing sa community pantry. Wala po yun, ma'am. Nakalimutan ko na po halos yun at napatawad ko na rin po kayo. Gano'n naman po talaga. Kung hindi po natin mararanasan, hindi natin malalaman ang pakiramdam at halaga ng isang insidente. Hayaan niyo po at may tulong din pong ibibigay ang aming local government para po sa mga pamilya na wala po talagang natira. Makakaraos din po kayo at makakabangon, ma'am. Mga salita ang iniwan niya sa babae. Salamat, Iha. Ikaw din. Sagot naman ng babaeng si Josie. Masaya namang nagpatuloy pa ng ilang araw ang pantry nila Lenlen dahil marami pa sa kanilang customer ang patuloy na nagbibigay ng tulong. Kaya't marami talaga ang nabigyan nila nito. Ma'am, isa po sa mga tiyahin ko na nakakuha sa inyong pantry. Maraming salamat po. Bati sa kanya ng isang customer. Talaga po? Salamat naman kung ganun. Pakisabi sa tita mo, makakaraos din at malalampasan ang lahat ng mga pinagdadaanan nila, ha? Sagot ni Lenlen. Opo, ma'am, sasabihin ko po yan. Huwag po kayong mag-alala. Masaya namang sagot ng babae. Simula noon, nakagawian na ng grupo nila Lenlen ang magbigay ng tulong, hindi lamang tuwing may insidente, pati na rin sa mga batang kalye na hindi nakakakain, ay binibigyan din nila mula sa tulong ng mga customer ng restaurant. Malayo-layo na rin ang nararating ng kanilang adhikain. Salamat po, ma'am. Nabigyan ko na po ng pagkain yung kapatid ko at nanay kong may sakit. Biglang sabi ng isang bata. Aba, oo naman. Kaya kapag nagugutom, manghihingi at wag kukuha ng hindi nagpapaalam. Dahil pag nanakaw yun, ha? Palaging tatandaan yan. Pangaral ni Lenlen. Opo, Ate Len. Ituturo ko din po sa mga gaya kong bata na masama yung pagnanakaw. Kaya mas mainam na manghingi na lang. Sagot ng bata. Very good! Hindi naman nagtagal, nagkaroon din ng sariling foundation si Lenlen dahil marami ang nakakakilala sa kanyang mga ginagawa, kaya't marami rin ang naging sponsor. Halos bumuhos ang tulong galing sa iba't ibang lahi ng tao at patuloy na tumutulong sa kanyang mga kababayan, si Lenlen.